itatanong ko lang yung ano, yung park. Kasi nagba-vlog ako sa mga yung mga turista na paakyat ganun. Kung gusto nilang baka ano, pwede silang mag-park dito kung sakali. What's up ka-araw mga kabsat? Welcome na naman po sa ating vlog. Okay. Same pa rin po, anxiety pa rin yung ating topic. Ang sabi niya sa Zephaniah 3:17 ay wish His love, He will calm all your fear. Okay, so in the book of Romans mga kapsat, sabi ni Paul doon, Paul says that the moment you confess Jesus is your Lord and Savior, you are adopted into God's family, okay, and He become your Father. God is no ordinary Father na kapsat. Your earthly Father is human and sinful, which means that He has let you down in the past and that He will likely let you down in the future. Okay, so remind ko lang mga kabsat, God is perfect. He will never let you down. Okay, ang sabi ko nga sa Zephaniah 3:17, describe your Heavenly Father incredible love for you. He is with you, He is delight in you, and He rejoices over you. Okay, Zephaniah says that God is also your protector and your comforter. With His love, He will calm all your fears. Okay, so mga kabsat, yun po yung tatandaan natin, no? Kasi kahit ano man yung pinagdadaanan natin, kahit ano man yung problema natin, kahit gaano kalaki yung ating problema, Heavenly Father is always there. He is our protector, He is our comforter. Okay, with His love, He will calm all your fears. Diba, napakaganda mga kabsat, diba? So if you are worrying mga kabsat, tulad nga ng sabi ko yung dati, it's just pray to God. He is always there for us. Kung may problema tayo at may pinagdadaanan, He is our comforter. Okay, so I have one of verse, Psalm 139 says that God has been with you since you first started growing in your mother's womb, and that He will be with you wherever you go. You are masterpiece of His creation, and He is your greatest supporter as you discover and He live out all that He created you to be. Picture this mga kabsat. A child is lying in bed, right, fast asleep while a thunderstorm is growing in intensity as the night goes on. Imagine nyo mga kabsat, yan yung anak nyo, diba? Kung sino man sa atin yung mga anak nyo, alright, na natutulog tapos biglang nag-thunderstorm. Siyempre karamihan sa mga bata is, diba, takot sa kulog at kidlat, diba? So a sudden crash of lightning and thunder startles that child from sleep, right? And after a cry for help, a loving father rushes in and wraps his arms around the child, diba? So karamihan naman yan yung, kadalasan naman yan ang ginagawa natin pag takot yung ating mga anak, hindi lang sa kulog at kidlat. Kung meron silang fears, ang ginagawa natin is niyayakap natin sila para at least malesen yung kanilang takot, diba? So pareho rin yan sa ating mga magulang, that God is always available to you. In His love, He will calm all your fears. Alright, so mga kabsat, yun lang yung aking may share ngayon. Basahin nyo na lang po yung Zephaniah 3:17. Okay, anyway, may ipopost ko rin to sa sa description. Okay, just
read the description below. Alright, para ma-share na naman natin sa ating mga kaibigan at sa ating mga pamilya. Alright, so bago ako magtapos dito sa aking share, gusto ko lang i-shout out yung aking mga trupa, mga bagong trupa. Okay, for the meantime, ito lang po yung natanggap kong logo sa aking private message. Okay, isa-shoutout ko lang si Tano Motovlog, si Papang Motovlog, thank you sa aking helmet, right, sa available. Kita nyo naman, di ba? Napakaganda. Evo yan. So meron ako nakuha sa kanya dalawa, at alam ko naman na nakita nyo na yun sa pangatlo kong vlog sa aking episode 3. Okay, sa shoutout ko lang si tropang Tano Motovlog, Papang Motovlog, Moto Idol Motovlog, Zaiki Motovlog, Moto Break Time Motovlog, Bit Travelers Presence. Okay, so mga trupa, ito lang po yung ating natanggap sa aking private message. So kung sino man po yung mga hindi ko na banggit sa aking vlog ngayon, at kung gusto nyo ma-shoutout sa ating next vlog, i-send nyo lang po yung mga logo nyo sa ating private message, right? Sabi nga ng mga vloggers sa ating group chat ay sama-sama tayong suportahan yung mga local vloggers dito sa Benguet at sa Baguio. Okay, so sana magsuportahan tayo, sama-sama tayong umangat, di ba? Ginagawa naman natin to para sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers, di ba? So sasabihin ko lang to sa inyo mga kabsat, is ginagawa ko po ito hindi para sa akin, para ma-recognize, right? Ginagawa ko po ito dahil sa ating God. Okay, at itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi po ito galing sa akin, kundi galing sa kanyang salita. Alright, so sana magustuhan nyo po ito, tropa, at sa ating mga kaaro, mga kabsat, right, na makakapanood nito. At maya maya pupunta na tayo sa ating topic. Alright, so thank you mga kaaro, mga kabsat. See you later. Peace. So yun nga mga kaaro, mga kabsat, nagpapasalamat ako sa aking mga bagong trupa. Ginawa ko lang naman yon dahil gusto kong suportahan din yung kanilang mga vlog, diba? At least kahit sa ganitong paraan ay nakaka-inspired kami ng mga tao, nakakapagbigay ng mga simpleng information. So sa aking mga kapwa vloggers, continue lang natin mag-vlog, continue tayong magbigay ng kahit na konting information sa ating mga kababayan, di ba? Salamat din sa mga suporta na binibigay niyo sa akin. Okay, so yun nga, pag-uusapan natin ngayon mga kaaro, mga kabsat, ay kung saan pwedeng mag-park dito sa Baguio, since open na tong Baguio sa mga turista, especially sa mga taga Region 1, di ba, sa Ilocos. So ituturo lang natin kung sakaling matuloy silang gusto na nilang mamasyal dito sa atin, at least alam nila kung saan sila magpo-park, di ba? So ang ituturo lang natin sa kanila mga kaaro, mga kabsat, ay ano lang, malapit lang sa session, kasi syempre alam niyo naman ang session, lahat yan accessible sa lahat ng kanilang pupuntahan. Pag dito lang sila sa session mamasyal, at saka dito sa may Burnham, diba? So ngayon ang ituturo ko sa ating mga turista, mga kabsat, dito sa may Bayanihan Caltex. Alam ko dito nagpapapark sila dito eh. So ang park nila dito is 30 pesos, hindi ako nagkakamali, pero kausapin natin sila, tanungin natin. Okay, nandito na tayo sa Caltex Bayanihan. So kakausapin lang natin yung staff nila dito kung nagpapapark pa sila o hindi na.
So guys, ito yung ano, yung park dito. So basically dito yung parking. Okay, at dito naman yung sa mga motor. So I think same lang ng bayad at 30 pesos. I think confirm natin. So ngayon busy sila. Medyo wala pa tayong makausap. May siguro pag free yung isa pwede nating matanong. So mga ka-arma kabsat, yan nga pala yung ginagamit kong motor, si Gray. Yan. So far okay naman yung binibigay niyang service sa akin. Ano na siya sa akin, 2 years mahigit na sa akin yan, si Gray. Okay, wala akong masyadong pinalitan, dagdag actually, at yung mags lang ang pinalitan ko dyan. Yan, kita nyo naman yung mags, Calesa type yata yan. Yan, tsaka yung ano lang, visor, tsaka yung upuan. Yan, upuan. Okay, ito si Gray. Yan. So years later. Wala, itatanong ko lang yung ano, yung park. Kasi nagbablog ako sa mga yung mga turista na paakyat ganun. Kung gusto nilang baka ano, pwede silang magpark dito kung sakali. Kasi binablog ko yung mga ano, yung mga pwede silang magpark para at least ano, kung yung hindi na sila maghahanap pa, di ba? Ha? Kung magkano? Kung magkano, oo. 30 yung sa amin sir, 10 minutes to 1 hour. 10 minutes to 1 hour. Yung succeeding nga, 10-10. 10 pesos na succeeding. So 30 tapos 10 pesos na yung succeeding ano. Mura, no? Mas mura dyan sa kabila. 10 pesos yata per oras. Dito. Parking. Pero yung dito 35. Yung dito yung sa may Burnham. 35 yata pag sasakyan. Pag sasakyan, pag motor 2 hours yun. 2 hours. Motor yata nila 10-10. Medyo mura ng konti, no? Kasi 2 hours tapos 35, no? Mas mura dyan sa kabila. Okay. Kasi binablog ko yung mga ano eh. Baka gusto kang ano, mayroon kang gustong ipa-shoutout. Okay lang. Okay, salamat Jose. Thanks. So yun guys, 'di ba? Na ano natin, na tanong natin si Kuya Jose. Shoutout kay Kuya Jose. So punta tayo sa kabila sa may Burnham. Tatanong din natin kung magkano ang pay parking nila. Okay? Ayan. So lapit na tayo guys. Ito yung mga sasakyan na magpapark dito. Okay, so titindan na lang natin. Hindi na tayo bababa. Papakita ko lang sa inyo yung ano. So yan, mga kabsat, Ganza Pay Parking. Ito ay sa may tabi ng Melvin Jones. Melvin Jones dyan, ito yung parking. Okay, so yung 35 pesos nila is first 2 hours. First 2 hours, tapos yung for every succeeding hour or every fraction thereof nakalagay is 10 pesos. Okay, meron din silang overnight. Overnight is 300 pesos, 6 PM to 6 AM naman yan. Okay, sa ano yan, mga sasakyan, sa mga ganito, sa mga 4-wheel. Ang motorcycle is 10 pesos ang pay parking for 2 hours. Okay, tapos pag nag-exceed is 5 pesos per hour. Okay, so ito yun dito sa may Ganza Pay Parking area.
So next ano natin mga ka-arma kabsat is sa Mabini. Mabini Save More. I think meron doon parkingan. Malapit sa Station Road. Actually kung pwede sanang duman dito, pwede. Diretso yan Mabini. Pero since one way, ito iikot tayo. Ito mga ka-arma kabsat, ang Save More yan. Tapos dyan yung parking, Cedar Peak Parking ang pangalan. So yun po yung rate nila, 50 pesos per 2 hours. First 2 hours 50 pesos, tapos 25 pesos succeeding hours. So ang next natin na pupuntahan is actually dalawa dun, isa sa tabi ng athletic ball, okay, kakaliwa tayo pagkagaling natin ng Mabini. Dito mga ka-arma kabsat, kakanan tayo dito, meron dito yung isang pay parking. Dito po mga ka-arma kabsat, tabi ng station ng police din, at dito pwedeng mag-park. Okay, yan, pay parking din yan. At sa mga nakamotor naman na mga turista na aakyat dito, pwede po kayo dito tabi ng Melvin Jones po. Yan, puro motor po ang pwedeng mag-park dito. Haba yan, mahaba po ito mga ka-arma kabsat. Yan, ang hindi ko lang alam ay kung may bayad. Yan, nandun. Okay, pero alam ko walang bayad kasi wala namang naniningil. Okay, so balik tayo, punta tayo sa may tabi ng athletic bowl. Yan yung isang maluwag na pwede kayong mag-park. So yan, maluwag yan for lahat yan, pwedeng mag-park. So dito naman yung isa mga ka-arma kabsat, sa likod lang to ng Burnham. Okay, ang nakalagay ay Burnham, welcome to Burnham main parking. Okay, so actually dito sa aking kinaroroonan ay pwede mag-park. Yan, pwede rin dito, pero hindi ko alam kung may bayad. Okay, so yan ang Burnham main parking. So yan po, maluwag po yan. And syempre first come first serve, di ba? So kung may bakante, pwede kayo mag-park dito. Ang di ko alam kung magkano ang bayad eh, pero tatanong natin tong guard. Tara, lapitan natin guys. Hi po ma'am. Yes po. Magkano po yung park dito? Pag mo po, sampo lang. 10 pesos po. Ano po yun? Wala pong succeeding hours po yun? Hindi pa namimili ng success. Hindi pa. Pag yung mga ano po? Pag yan meron, 35 po ang 35. Okay. Pero ma'am, may succeeding hours din. ay kapag Yung mga ganito? oo meron. Meron din. Ay, every succeeding nga plus
Plus 10 din. Parang same din, no? 35 plus 10 yung ano. 25 plus 10. Kung ilang oras, plus, yung isang oras na sa signal. Okay. Same din sa ano, sa Ganza parking mga karo mga kabsat. 35 tapos 35 for 2 hours tapos 10 succeeding hours. Okay. Nag-ano kasi ako ma'am, nagba-vlog kasi ako nung pwede silang mag-park sa mga yung mga akit na turista, siyempre mag-o-open na. So binablog ko yung mga pwede silang mag-park. Pero dito ma'am pwede? Pwede. Hindi pa pwede sa ngayon. Sa ngayon hindi pa, pero pag Talagang punuan na, ino-open na. pwede siya. Okay. Okay. Good to know. Sige po, anong pangalan niyo ma'am? Mel po. Mel, okay. Ma'am, saan pa yung ibang mga pwedeng mag-park? Dito sa may Jadewell parking. Jadewell yung dito. Okay, napuntahan ko na yun eh. Tapos ano na, no? Dito rin sa Athletic Bank. Pwede rin sila sa loob. May ano rin dito sa parking. Same din ng bayad. Magkaiba po yung sa kanila kasi fixed po. It's like 5 pesos. Kahit maghapon na yun. Okay, sige. Salamat po. Thank you, ma'am. So yun guys, pwedeng mag-park sa Athletic Bowl pala. Hindi lang natin alam kung magkano, pero fix, sabi ni ate. Shout out kay Ate Mel. Fix daw yung parking dito. Maghapon pwede po. Yan, so bisitahin lang natin. Yun. So dito guys, pwede. Yan. Yan dun. Fix daw, pwede raw dito maghapon. Yun oh, maluwag siya. Yan. Yun po, maluwag. So, best way na pupunta rito para makapag-park kayo is maagang maaga. Mga 7, ganun, pwede. Mga 7 o'clock. Right, so 35 ang bayad dito sa Athletic Bowl. Fix, wala pong succeeding hours. Yun ang kagandahan. So pag nandito kayo ng 8, gusto nyo nang mamasyal sa Session Road, at yun din naman yung SM, malapit rin lang, so pwede din na kayo maglakad. Tapos from SM, kung gusto nyo mamasyal sa ibang lugar, pwede kayo mag-taxi. At least napaka-convenient kasi hindi nyo na kailangan magdala ng car, di ba? Hindi nyo na problema yung kung saan kayong magpa-park, di ba? So arkila na lang kayo ng taxi kung gusto nyo na maghapon. At least yung car nyo nandito lang, safe, at hindi pa kayo pagod na naghahanap ng mapagpaparkingan, di ba? So yun, ito yung isa. And of course SM, ang SM naman is 50 pesos. Okay, 50 pesos ang SM. Ano rin yun? Maghapon na rin yun. Maghapon na rin yun mga karo, mga kabsat. So yun lang po mga kaaro, mga kabsat. Nandito na lang ulit ang ating vlog. At nagpapasalamat ulit ako sa mga nag-subscribe at nanood ng aking vlog. And God bless po. Thank you.